Magkaiba ang sinasabi ng ilang law expert kung kailan iiral ang one-year ban sa paghahain ng impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Ang House Committee on Justice ipatatawag sa hearing ang Pangulo kapag natukoy kung sufficient in form and substance ang reklamo. May unang balita, si Chino Gaston. Ang impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos na inihain ng abogadong si Andre De Jesus at ang ikalawang reklamo ni Teddy Casino, Liza Maza, Renato Reyes at iba pang individual, pagsasamahin ng House Committee on Justice at tatalakayin para matukoy kung sufficient in form and substance. Sisimulan yan sa Lunes, 2 ng Pebrero. Kung sufficient in form and substance, isasagawa na ang hearing kung saan ipapatawag ang mga complainant, mga witness at si Pangulong Marcos na tumatayong respondent. Ito raw ay para hindi na maulit ang isa sa mga basihan ng Supreme Court decision sa pagdedeklarang unconstitutional ang impeachment complaint noon laban kay Vice President Sara Duterte na hindi nila nabigyan ng pagkakataong sumagot sa mga aligasyon. Paano kung hindi dumating yung respondent? It is actually his prerogative whether to come or not to come. Because just like any other respondent, this participation during the hearing is part of the right to due process. Mahalaga din na sagutin niya para maliwanagan ng taong bayan dahil nakikita ko dun sa ang pinakamahalagang sagutin niya yung allegations ng Makabayan Black na talagang nagkaroon ng problema yung 2023, 2024 and 25 national budget. Hindi kasama ang reklamo sana ni na dating Congressman Mike Defensor at Attorney Ferdinand Topacio na dinala noong January 22 pero hindi tinanggap dahil wala ang Secretary General. Dinala rin yan pero walang kongresistang gustong mag-endorso dahil tinakot umano ayon sa grupo. Alinsunod sa konstitusyon, may 60 session days ang Justice Committee para tukuyin kung may probable cause o matibay na basihan para ituloy ang impeachment. Wala pang tugon ang Malacanang kung dadalo si Pangulong Marcos sakaling ipatawag ng Justice Committee. Pero handaan nila ang Pangulo na makipagtulungan at magsumiti ng mga dokumento kung kailangan. Iginagalang daw ng Pangulo ang proseso ng impeachment at ang trabaho ng Kongreso. Pero muling idiniin ng palasyo na hindi lang ang Pangulo ang apektado nito. Hindi lang ang Pangulo maapektuhan, kundi mismo ang bansa at ang ekonomiya. Suportado naman ng palasyo ang desisyon ni House Majority Leader Sandro Marcos na hindi lumahok sa anumang diskusyon o debate kaugnay ng impeachment laban sa kanyang ama. Dahil nai-refer na sa Justice Committee ang dalawang reklamo para sa ilang eksperto, may tuturing ng initiated o nasimulan ang impeachment complaint laban sa Pangulo. Ang probisyon sa konstitusyon, isang beses lang maaring magpasimula ng impeachment proceeding laban sa mga impeachable official tulad ng Pangulo sa loob ng 1 taon. Ayon kay dating Supreme Court Associate Justice Adolf Azcuna na isa sa mga nagbalangkas ng 1987 Constitution. Bagaman wala silang isinulat sa konstitusyon kung kailan nagsisimula ang one-year ban, ang pag-refer daw sa House Committee ay simula na ng pagtakbo ng one-year ban. We allow the House to adopt rules to implement the provision. Na-initiate na yung impeachment proceedings against the President by the referral to the Committee of two complaints. So that starts the ban, the one-year ban already. So any further complaint has to be filed initiated after 1 year. Pero para kay Professor Paulo Tamase na nagtuturo ng konstitusyon sa UP College of Law, tila lumabo raw ito nang maglabas ang Korte Suprema ng desisyon tungkol sa tangkang impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ang indication ng Korte Suprema doon ay nagsisimula ang one-year bar rule mula sa dismissal ng kaso ng impeachment. Based lang sa desisyon ng Supreme Court, hindi pa siya nagsisimula. Dahil diyan, tingin ni Tamase, walang kasiguraduhan kung pwede pang may humabol na maghain ng impeachment complaint. Hindi natin alam ngayon na na-initiate na nga yung kaso ng impeachment laban kay Pangulong Marcos kung meron pang pwedeng humabol dahil hindi pa naman nagsisimula yung one-year bar rule kung titingin tayo sa dismissal. So may ganun na puwang ngayon o gap. Dismissal doesn't initiate it. Dismissal ends it. What is
the start of the 1-year period is not from the dismissal, is from the initiation. Okay. And the initiation is either by referral to the committee or archiving. Pero si Justice Committee Chairperson Luistro naninindigang sarado na ang tindahan. Wala nang pwedeng humabol kasi ito yung paulit-ulit kong sinasabi. Basta may makarating na impeachment complaint sa Justice Committee, following the Francisco ruling, no? It completes the initiation process and therefore it bars all subsequent impeachment complaints against the same impeachable official. It likewise triggers the running of the 1-year prohibition period. Ito ang unang balita, Chino Gaston, para sa GMA Integrated News. Gusto mo bang mauna sa mga balita? Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube at tumutok sa unang balita.